may astaxanthin siya, tapos spirulina. Ito po siya guys, open po natin. Yo, what's up guys? Good day po sa inyo lahat at sa lahat mo ng mga kahabi natin dyan, and welcome back to another video. Welcome back din po sa atin mga kahabi, kasi ngayon lang po tayo ulit nakagawa ng video. Almost 1 month na po ata yung last upload natin. At yun nga, medyo naging busy po tayo itong mga nakaraang araw, itong mga nakaraang linggo. Medyo marami po nangyari at nasira pa po itong phone na gamit natin. Kakapayos lang po natin ito. Pero ngayon, continue na po tayo sa paggawa ng mga videos para may share din po natin sa inyo itong mga alaga po natin dito. At ngayon nga po mga kahabi, meron po tayong itatry na ibang brand ng koi food para po dito sa mga isda natin dito sa ating Blue Pond. Itatry po natin to dahil may isang ingredients po kasi ito na nagustuhan ko. Kaya gusto ko po ito i-try na ipakain po sa mga isda natin. At kung ano po yun, kita ko po sa inyo. Pero bago po yan, pakainin po muna natin yung mga lagang isda natin dito sa pan po natin na to. Ito yung mga isda po natin dito mga kahabi, at yan ginugroom po natin dyan na Shiro. At medyo gutom na po sila kasi schedule na po nila, oras na po ng pagkain nila ngayon, kaya pakainin po muna natin sila. Ito po yung pinapakain natin sa kanila guys, hindi po itong brand po na to, ito na po yung nilagyan po natin. Pero yung pinapakain po natin sa kanila, yung sa mga nagtatanong, ay yung brand na Saki Hikari. Yung growth po nila, ito po yung pinapakain ko sa kanila. Yung medyo gutom na talaga. Tumaba na po ulit itong ating kuhako guys. Nag-spawn po kasi ito ng mga itlog niya, sobrang dami. Napuno nga po itong paan po natin ito. Muntik na po tayo mag-reset ng system. Buti na ayos na po natin, nalinis na po natin. Ito po pala yung kabuuang pan po natin. Trapal pan lang po siya. Yung sa mga ngayon na nakita sa video natin. Hindi po ito semento guys, trapal lang po ito. Kung gusto niyo mong gumawa ng ganitong klaseng pan, may complete video po tayo dyan from paggawa nitong pan at paggawa ng filtration system. Yung Shiro po natin na yan, by September yun po yung competition niya. Kaya sana mas mapaganda pa po natin yan. Nung journey niya ng pag-groom natin yan, meron po ako isi-share sa inyo na isang story about dito sa pag-groom natin. Pero pagkatapos na lang ng show ng judging niyang Shiro po natin na yan, nagdagan pa po natin. Kala ko dati na hindi makakasabay yung Shiro natin dito sa mga kuha ko kasi medyo mailap siya nung una, pero yung nakahabol naman at yan yun So ito po yung pinapakain natin dun sa ginugroom natin, at minsan ito na din po yung pinapakain natin dito sa mga isda po natin dito. Ito yung mga isa sa pinakaunang mga nalagaan natin koi, at dito po tayo natuto. Medyo matagal ko na din po kasi itong gustong itry, pero ngayon mabuti at nakabili na po tayo. So ano po ba yung koi food natin na yon, at kung kakainin ba nito mga halaga natin. So ito, pakita ko po sa inyo. Ito po siya mga kahabi. May mga kahabi na rin po tayo dyan na familiar na po kasi kayo dito. Ako ngayon lang po tayo nakapag try na magpakain ito, pero ito po yung isa sa mga napakain ng mga kakilala nating fish keeper din. At ang nagustuhan ko po dito, meron po kasi siyang ito, garlic. So sa mga past videos po natin mga kahabi, dun sa mga nakasubaybay po talaga dito sa channel natin, pinapakain po kasi natin itong mga alaga natin dito ng mga iba't ibang pagkain, kagaya na sa mga treats nila. Nagpapakain tayo ng watermelon or yung mga saging, yung mga boiled egg, at isa ito sa pinapakain natin. Itong yung raw na garlic, slice lang po natin, tapos yun po yung binibigyan natin sa kanila. At yun, okay naman, kumakain naman po sila. Napakaganda po kasi nito dahil maraming benefits. Maganda din po siya sa digestion na mga alagang isda po natin. Pero ito, ngayon nabili na po natin, at siguro ito po yung i-maintenance natin dito sa mga isda po natin. Mas mura din po kasi siya compare dun sa koi food na pinapakain natin dito sa mga
koi po natin na to. So yun, open po natin to. 1 kilo po yung binili po natin. Tapos try po natin pakain sa kanila kung magugustuhan ba nila. Eto po siya guys, open po natin. Nagupit ko po yung okay, ito pala sana. Nagupit ko po yung ano niya, yung reservable pack. Pero yun, okay lang, ililipat na po natin to ng ibang lalagyan. Same po nitong size ng koi po natin. Pero ito, open na. Small po yung mga pellets niya. Ito po yung mga nutrients, yung mga content niya. Andyan po lahat. Okay. Ito po sila. At patayin ko na po muna yung aerator natin. Yun. Para mas makita po natin sila. Yan. So maganda na po yung filtration natin dito guys. Kasi kita nyo naman, napakaganda rin po ng health ng mga alaga natin. At okay na po yung tubig. Pero yun nga, sobrang init nga po kasi nung mga nakaraang araw. Kaya eto, bumaba talaga yung tubig natin. Tapos din na po tayo nakakapag water change. At nakakalinis ng filter, pero okay pa naman po sila. Pero siguro mamaya or bukas maglinis tayo ng filtration system nito. At yan, papakita ko po sa inyo yung filtration natin ito. Hindi pa rin po natin nagagawan dito ng na skimmer. Pero yun, gagawin po natin yan sa mga susunod na araw. Ito, at itatry na po natin ipakain sa kanila. Small po yung pinili natin kasi meron po kasi tayo ditong mga shobun. At maliit lang po yung mga bibig nila. Kaya itong small po yung pinili natin. Pero ito, mukhang gusto naman nila. Yun, no? Same lang po sila na kinakain itong mga hammerhead natin dito guys. Itong black at saka itong albino. Mukhang busog pa yata kasi hindi pa kumakain. So first time nilang matry itong koi food na to. Okay naman. Importante kumakain sila. Ito na lang po yung natira sa mga malaking koi natin guys. Ito. So napansin ko po dito sa koi po natin na to, yung paninilaw ng kanya nawala na, di na masyadong manilaw. Nung pinakain ko po kasi dito is yung yung saki din, yung same dun sa kabilang pan. Tinry po talaga ko pero ito pumuti siya, ganda. Tapos yan, medyo naging okay na rin yung katawan niya. Yun, pumuti talaga, galing. Itong pagkain na to ngayon, may astaxanthin siya, tapos spirulina. Kaya yun, nakakapumuto siya ng paganda ng beni. Pero check natin, sana di manilaw. Yan. Mga isang buwan ata or isang buwan higit na kaya natin to ng saki. Nung una napakadilaw ng niya, yung lalo na yung bandang ulo, pero ngayon pumuti na, galing. 4 points. Ayun, nagustuhan ko po talaga ito dahil meron din po siyang garlic, kaya yun, okay po siya. At hindi na po kailangan magpakain ng raw garlic sa kanila. Eto na lang. Pero yun, try po natin yan. So yun po mga kahabi, hanggang dito lang po muna ang video natin. At maraming salamat po sa panonood. See you po ulit sa susunod na video. Peace out!